Siyempre, mahal na mahal mo yung Shih Tzu mo, no? Pero, paano kung sabihin ko sa'yo na yung isang bagay na ginagawa mo out of love, yun pala ang pasakit sa kanya? Akala mo sapat na yung mamahaling dog food at yung mga cute na laruan? Isip-isip ulit. Kasi may isang malaking pagkakamali na baka hindi mo namamalayan at direkta itong tumatama sa puso at isip ng alaga mo. So ano ba itong malaking pagkakamali na to? Eto na. Ito yung number one mistake na akala ng marami okay lang. Yung pag-iwan sa kanila ng mag-isa for long hours. Alam mo ang mga Shih Tzu by nature, companion dogs talaga sila. Ibig sabihin, yung purpose ng breed nila ay para maging kasama ng tao. Sila yung tipo ng aso na nag-thrive pag may human interaction. So pag iniiwan mo sila ng matagal, doon na pumapasok yung tinatawag na separation anxiety. At hindi to simpleng lungkot lang seryosong kondisyon to. Pamilyar ba sa'yo yung uuwi ka tapos wasak yung tsinelas mo o kaya may surprise sa sahig? Ang daling isipin na, naku, pasaway na aso to. Pero yung totoo, yan ang paraan niya ng pagsigaw. Sinasabi niya, "Boss, natatakot ako mag-isa, nasaan ka ba?" Hindi yan pagiging bad dog, yan ay cry for help. Kitang-kita naman yung difference, di ba? Sa isang side, isang asong stressed at malungkot. Sa kabila, happy doggo. Ang solusyon? Hindi naman kailangan mag-resign sa trabaho. Simple lang, bigyan mo ng quality time. Mga laruan na makakapag-busy sa kanya. O kung talagang matagal kang mawawala, baka pwedeng mag-hire ng dog sitter. Ang importante, may plano ka para sa kanya. Okay, so tapos na tayo sa emotional side. Let's move on sa physical health naman, partikular sa pagkain at, well, sa pogi points niya. Dito marami ring common mistakes. Eto na, yung pamatay na tingin habang kumakain ka. Kilalang kilala mo yan. Parang nagmamakaawa, pahingi naman kahit konti lang. Ang cute, no? Ang sarap bigyan. Pero alam mo ba, yung simpleng act of kindness mo, baka yan pa ang maging ticket nyo papunta sa vet. Bakit nga babawal? Simple lang, ang pagkain natin para sa atin yan. Minsan maalat, mamantika, puno ng calories na hindi design para sa katawan nila. Ang ending, obesity. At kapag tumaba na ang Shih Tzu mo, sunod-sunod na yan. Problema sa puso, sa buto, pati diabetes. Yung akala mong treat, nagiging lason pala. Okay, let's talk about pogi points, yung maganda nilang balahibo. Hindi lang yan for aesthetics super importante niyan sa health nila. Kasi pang napabayaan yan at nagbuhol-buhol na, humihila yan sa balat nila, ang sakit nun. At dyan na nagsisimula yung mga skin infection at yung masakit na hot spots. So anong gagawin? Ito, simple lang to. Pwede mong gawin daily routine. Suklayin mo araw-araw, check mo yung tenga, gupitin yung kuko. Basic stuff. Hindi lang to para iwas sakit, you know? This is also your bonding time. Ang laking bagay niyan sa relationship nyo. Okay, so nasettle na natin yung emotional at physical. Punta naman tayo sa training. Kasi yung tamang pag-train sa kanila, hindi lang yan para sumunod sila sa'yo. It's about building trust. Tandaan natin, super sensitive ang mga Shih Tzu. Pag sinigawan mo sila or pinapalo, anong natututunan nila? Takot, hindi obedience. At madalas, yung takot, nagiging aggression yan. Ano yung alternative? Yung positive reinforcement. Pag may ginawa siyang tama, bigyan mo ng treat, ng papuri. Mas effective yon at mas tumitibay pa yung bond ninyo. Alright, so we know how to care for them emotionally, physically, and mentally. Ngayon, yung environment naman nila. Isipin mo, yung bahay natin, yun na ang buong mundo nila. So dapat safe yon. Dahil ang cute-cute nila, parang baby, no? Ang common mistake ng marami, ginagamit yung sarili nilang baby shampoo sa Shih Tzu nila. Mukhang okay lang, di ba? Pero teka muna, malaking pagkakamali yan. Bakit? Kasi yung balat ng aso, iba yung pH level sa balat natin. Kahit pa sa baby, pwedeng mag-cause ng matinding irritation yan. At hindi lang shampoo ang bawal maraming nakatagong panganib sa bahay. Yung mga panlinis natin sa sahig, toxic yan sa kanila. Pabango, gamot ng tao, super lason yan. Pati mga sapatos at kable ng kuryente na mahilig nilang ngat-ngatin, nako, delikado yan. Kaya make sure lahat yan out of reach. Sa labas ng bahay, kailangan din ng extra ingat. Dahil sa liit nila, dapat laging may bantay. At super sensitive sila sa init at lamig.
Madali silang ma-heat stroke sa labas, lalo na sa tanghali. At please, never ever iwanan ng Shih Tzu mo sa loob ng kotse. Kahit na sandali lang, please lang. At eto na, ang huli. Pero siguro ang pinaka-importante sa lahat, ang pagpunta kayo, Doc. Yung kasabihan na no news is good news, di ba? Sa health ng aso mo, baliktad yan. Yung paghintay mo na magkaroon ng bad news bago ka pumunta sa vet, yan ang pinakamahal na pagkakamali na magagawa mo. Literal na masakit sa bulsa. Isipin mo, isang regular check-up lang, isang bisita sa vet, pwedeng ma-prevent yung napakaraming problema. Yung mga problema sa ngipin, sa mata, yan yung mga common sa Shih Tzu. Tandaan, mas mabuti at mas mura ang prevention kaysa sa gamutan. And of course, ito yung pinaka-importante sa lahat. Disclaimer, itong pinag-uusapan natin ay para maging guide mo lang. For any major decisions tungkol sa health ng aso mo, pagkain, gamot, kahit ano pa yan, please kumonsulta ka sa isang lisensyadong professional, sa isang veterinaryo. Sila lang ang may karapatang mag-diagnose at magbigay ng medical advice. Sa huli, tandaan mo, yung Shih Tzu mo, sa'yo lang siya umaasa. Ikaw ang buong mundo niya. So yung pag-iwasa sa mga simpleng pagkakamali na to, yan ang pinakatotoong paraan para ipakita ang pagmamahal mo. At ang kapalit niyan, isang masaya at mahabang buhay para sa best friend mo. Kung love mo mga aso, sali ka na sa Chill Dog Family. Marami pa tayong tips, tricks at mga cute moments na parating. Kaya para di ka mahuli, ano pang hinihintay mo? Mag-subscribe ka na.